Understanding the misconceptions about heart attacks is crucial, and there are many of them you might not know about. Sa totoong buhay, hindi po pareho ang nakikita natin sa pelikula tungkol sa heart attack. Dahil ang heart attack, pag yung tao naglalakad, dumating sa emergency room na parang masakit lang ang tiyan, mas mahirap sa amin ipaliwanag sa kanila, mapaniwalaan din na heart attack na pala yun. Pag nagsisimba ako, paakyat yung aming dinadaanan namin, medyo hinihingal ako. Yung paghingal na yon, symptoms na pala yun, hindi ko alam yun. Maliban sa paninikip ng dibdib, maraming ibang manifestation. Gaya ng pagsakit ng jaw, so jaw pain. Kuminsan sumasakit din sa likod, so pwedeng manifestation yan ng heart attack. Sa mga babae, napansin nila, iba ang symptoms ng heart attack. Kuminsan, yung mga pasyente na nagko-complain na pagkatapos nilang kumain ng mabigat na meal, parang hindi comfortable yung pakiramdam, pwede palang simptomas yun or yung precursor to having a heart attack. Yung uncommon is parang nacho-choke, yung feeling nila may nakabara sa lalamunan. Yung iba nanlalamig yung pawis, no? Akala nila mainit lang, pero that's what we call cold sweats, no? Madali silang umakyat ng hagdan, biglang hirap na, or tawag natin doon ay shortness of breath, exertional dyspnea, na pag may ginawa, kinakapos na sila ng hininga. Nagtataka ako paano ako nagka-heart attack. Health conscious ako, nag-e-exercise ako, lagi ako may activity, kala ko malayo ako sa heart attack. May mga pasyente na hindi necessarily mataas ang kanilang cholesterol, pwedeng at risk din sila for having a stroke or a heart attack. Before, very careless ako sa lifestyle ko. Minimum ko a day is 2 packs of cigarettes. Minsan na-extend ko pa yun ng 5 pagka napupuyat ako. Tapos I was weighing 310 pounds. There's nothing I wouldn't eat. Iniisip ko naman kasi wala naman sa pamilya namin ang inatake sa puso. Meron ding iba na hindi nangangailangan ng surgery. Yun yung mga tinatawag namin may MINOCA or ANOCA. Ang tawag namin doon ay myocardial infarction in normal coronary arteries. Ibig sabihin, nag-heart attack sila, pero ang ugat nila ay walang ebidensya ng bara. So yung dahilan ng heart attack nila ay hindi ho dahil sa bara, kundi dahil sa ibang bagay na maaaring naging sanhi ng kakulangan ng daloy ng dugo. So itong mga pasyente na to, ang kailangan nila is gamot lang. Isa dun sa mga gamot, blood thinner para dumaloy yung dugo doon sa bara na yon. There are hospitals that offer cardiac rehabilitation programs. Ang cardiac rehabilitation program, pagkatapos atakihin sa puso, pagkatapos ma-angioplasty or ma-bypass, pinapag-exercise namin ang mga pasyente para ma-transition sila back to their functional capacity before they had a heart attack.